32. Ang balita karon, lakbit saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. May buntag kini balita karon. Si Super Edgar Gutierrez. Usa ka ulitaw na palgang patay, human mo kutlos kaugalingon ni kinabuhi sa Purok Baka, Barangay Mantalungon, lungsod sa Barili. Suma sa investigasyon ang mga lalaki usa ka alias Joel, 35 anyos ulitaw, nagpuyo sa mga lugar. Atod pangangagaw sa mga lalaki ang unang nakakita niini alas 9:50 kagabi, nagikot kay siyang liog, nagbitay sa punuas mangga. Gisuwayan pa unta kay tabang utabang ang mga lalaki gidaas tabalanan apan gideklara kining dead on arrival sa doktor. Dugang pa sa kabanay sa mga lalaki nga duna sa kinigihambin nga balatian o sakit o ingon man personal usab nga problema. Usa ka grupo nga nalambigit sa giingon nga drug supply sa Islas Camotes na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa PDEA Cebu Provincial Office, PDEA 7 Intelligence Section, Intelligence Operation Unit, uban ang Naval Forces Central o Cebu City Police Office, Station 4, sa Sitio Regla, Barangay Mabolog, Cebu City kagahapon. Suma sa investigasyon, si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza, mila sa 5 ka mga nadakpan nga sila si alias Raji, 25 anyos, o sa ka barber taga San Francisco, Cebu, alias Clint, 32 anyos, o sa ka on-call cook, alias John, 21 anyos, sa ka-house helper, alias Ren, 25 anyos, o sa ka-service crew, o alias Harold, 54 anyos, o sa ka-panday nga pulos taga barangay Mabolo, Dakbayan sa Subo. Nasakmit atol sa operation, napo kaputos sa gituang Cebu, nga mutimbang og 775 gramos, kantidad og 5.2 milyones. By bust money, to ka cellphone, o uban nga non-drug evidence. Samtang mga ebidensya nga nasakmit, gisumite na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory ala sa chemical analysis o proper disposition. Sa pagkakaroon ang mga suspitsado, temporaryong gipriso sa PDEA 7 Detention Facility sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. Balita karon. Padayon sa atong balita karon alas 10:40 na atong balikan karon atong report Super John Kim Buti gikan sa Gawa. John Kim, go ahead. Yes, Super Edgar, karon baga oras atong kumustahon no ang usa sa baga bulk water supplier sa MCWD ang JE Hydro and Bioenergy Corporation. Ug nasa to ang kiliran Super Edgar si Engineer Geoffrey Hapitan, ang Chairman and CEO sa JE Hydro. Engineer, good morning. Ug una sa tanan, kamusta ang JE Hydro ato ang mga facilities after naigo sa puting kusuga nga bagyong Tino, mga flash floods, engineer? Mayong buntag sa listeners, si Super Edgar. May buntag, engineer. Salamat kami nga naka-recover dahil kita after the devastating flood nga gidala ni Typhoon Tino. Ang unprecedented kani siya nga pangitabo because ang kita diri sa Pilipinas or even sa Cebu, anad naman ta sa mga bagyo. Even the time nga nag-construct me, typhoon Odette, ni Agiman, and then wala ta mapektuhan. Because kung hangin lang, dili maunsa mapektuhan ang atong planta. But there was really an unprecedented nga flood, nga grabe. Makita man ninyo Barangay Lusaran. Unfortunately, ang atong planta, solid ni siya, tawag ani nga, complete ni siya nga structure, dili tamaon sa except lang nga mga pipe nato nga nasa suba maapektuhan jud. But we were able to restore immediately our facility. Ang bugat manggod every time nga naay mga disaster is not really ang planta nato nga ang mga pipe nato nga main kadaghanan nalubong man na siya. Mas maigo og una ang mga kuryente nato. Dependent ang atong planta sa kuryente. So bisan pag maingon ka nga mapabangon ako to in 3 days or 1 week, di gihapon ko kadagan kay magulat ko nga ma-restore ang power. In fact, ang ato karon nga mga tulay diha sa Lusaran wala pa na gyud ma-restore.
Kami na lang yun as JA Hydro ang nag-ayom-ayom niya na. But then it did not stop us from restoring the facility. In 15 days nakapadagan kita balik na to ang atong supply within the schedule nga gisaad pod sa atong pinalanggang mayor Mr. Archibald na balik nato ang supply sa tubig. After 15 days, engineer, kamusta ang capacity nga nahatag na to sa MCWD, sa atong distributor? Right now nakasugod lang kita sa after 15 days nakasugod kita pananglitan ug 10 MLT na ginay kita og padako sa atong kapasidad. Karon full capacity ang atong maabot na gyud 30,000 cubic meter. That is good for 60,000 households. Ugaling out of the full capacity nato nga 30 MLT, 30,000 cubic, only 20,000 ang madawat sa MCWD. Ang rason nga ng 20,000 lang po kana siya mao ganito nga CMC la ang makatubag kay di man ko kapanguna-una sa panagnaog nganong mana nga di sila madawat ang atong full capacity. Sa laktod nga pagkaistorya karong adlaw na kitay 10,000 cubic meter per day nga capacity nga extra nga wala magamit nga anytime na pangayoon na ni mayor or sa atong MCWD that is available within 1 hour karon ug naay mo tawag diri nga magmando i-release ko na siya nga tubig additional that is good for 20,000 households. Dili dapat maproblema ang atong mga constituents sa Cebu City. Daghantag tubig pa sa lusaran nga available. Gikan sa lusaran, engineer, naog, kamusta ang ato ang mga pipe laying dito? Okay na ba siya ang mga pipes na to? Na-repaired na ba tara? 100% nagyot nato na repair ang atong pipeline. And kaning pipeline nato na affected is to haraman ka location katong naaraman sa Suba sa Cambinopot o katong sa Binaliw. So, og namin nabilit siguro a little bit of painting and beautification. But structurally, it is all ready as well operational na gitna. May we know, engineer, since grabe ang flash flood no, sa particularly sa Lusaran area, grabe masagid tong uwan nga tino, giunsa na to pag secure sa quality sa tubig nga nag-agas karon sa ato mga households, engineer? Kaning atong technology sa JA Hydro matawag natong homegrown. Ako usa ka chemical engineer, ni-graduate ako sa University of San Carlos way back in 1950. So kaning water treatment usa ni siya sa akong expertise other than production of fertilizer. Ni-graduate ba ako nga cum laude sa San Carlos ha. So master gyud nako ang pag-treat sa tubig. Potable water certified ang atong tubig anytime, all the time, typhoon or no typhoon. So mainom dayon ang tubig gikan sa JA Hydro. Potable water gid ang ato comparable sa ginapalit ninyo nga tubig diha sa refilling station. So mo na siya ang JA Hydro nga tubig ready to drink, pasado gid siya potable safe drinking water. Ari ko sa coordination ninyo with the MCWD after Bagyong Tino or during Bagyong Tino, sir, kamusta ang ato ang coordination with the MCWD? Wala gid tay problema sa coordination, communication, especially nga sa panahon karon may mga cellphone. Kami ni GM Edgar Donoso so 24 hours bisag unsang oras we connect with each other. And then si IT, ang akong anak who is now the Executive Vice President sa Lusaran, full-time na siya. She keeps in touch. Yun, diretso ganit siya kay Mayor Archibald. Na sila, they are text away. So, wala gid tay problema sa communication nato. Maybe katong time medyo na interruption lang tungod kay nawatan og signal ang Lusaran. But outside Lusaran, I can communicate also. So kami ni GM Edgar, sige ni, kasi all information we give them, ingon ana. Any problem, dali ra gid ma-address. Wala gud tay problema. Usahay lang may buong lang ta nga na ay mga problem nga ma-create diha sa social media nga ako makalitan na lang na mga imunana. But really, I mean, everything was una-una ninyo pagbaha nga grabe yun. Nakita naman ninyong Lusaran yun na tinitabo sa mga panimalay. Kami sa dito apektado nga mga empleyado. Pati gani ilang mga brief o unsa ni underwear nangawala. But despite of that nga na trauma na sila, naningkamot lang gihapon sila nga magtrabaho para ma-restore ang water. Kani imagine imong pamilya na was out. Pero ikaw empleyado sa JA Hydro mekaniko katuwa ka naga-welding sa pipe. And then, ingnan ka pa nga mo ni mauna. My God, that was really
ingon ako disaster naman ni na disaster na pud sa talain na pud nga mga issue. Una-una lang ninyo, kami tanan apektado. So, but then nagbangon pag yun ni. Ang mga trabahante namo second priority na lang ang pamilya. Giuna ang planta nga ma-repair. Aron lang nga makahatag og tubig. So, regarding sa ato ang sustainability and long-term water security, Engineer Hapitan, usay mga plans na to for the future. Mga programs nga possible or atong i-implement sa JE Hydro. Diha sa Lusaran, guaranteed yun na namo nga makahatag kami 30,000 kubiko kada adlaw. Up to 60,000 households ana ang ma-service niya. So gani monako nga kung capacity lang sa JE Hydro reliability, nag-over pa sobra ang atong capacity kay wa pagud gani ginakuha sa water district. And during and in fact I have to tell you in advance nga I'm attending conference in Makati. Invited ako ni Yusik David, and this is ang akong ibalita dito sa iya nga diri sa Cebu ug manginahanglan ng MCWD og additional. In fact, I already announced that we have a future project that can deliver additional of 130,000 cubic meter. Buhaon na mo dito sa municipality sa Batyan ug Tabuelan, maglay kami mga usa ka gatos ka kilometro nga pipe dadon na mo diri sa MCWD o magpabid or request ang MCWD nga magkinahanglan sila nga tubig. Diri sa mainland Cebu, dili kayo maghadlok nga shortage kita sa tubig. Daghan og tubig ginalabay nato sa dagat. Ang imong Matutinaw River diha sa dito sa Batian, galabay nag 100,000 cubic meter every day sa dagat. So dili nimo kinahanglan ang desalination pa diri sa mainland Cebu. Maybe sa Mactan, kay wakit sila suba dito, I think they need that. Proper piping ragit ang Yes, 100,000 kilometers is easy. 100 kilometers is easy kasi ang Lusaran mo 30 kilometers na. So kung 100 tutulo ra ka timang akong iputang, then murag lang naghimo og 3 times nga Lusaran. Anytime ready kami mag-bid kung magpabid si Water District. Na-curious ko diri sa budget, is this an expansion project of JE Hydro? Yes, o in kaso nga na ay challenge or bid nga ipagawas ang Water District nga willing sila of additional volume, naka-ready ang among study niya na. In fact, I don't know, dili man siguro dautan og ako gi-mention sa ninyo, nga we are already about to sign a joint venture with Abuites Infra for this project. Nga availability of 130,000 cubic meter per day of water for the Water District. Kani siya nga area, Engineer Sora, ang kining area will serve unsa nga mga south? Yeah, ang water, siyempre ang Batian is a municipality in the south and then Tabuelan is in the north. We will pipe that water, bring it here sa Metropolitan Cebu area. And maagian nga mga municipalities definitely can get water. yes, of course, dili man musugot kung siguro si Governor Pam, bari 4 nga dili in taon kay ang matagaan po og serbisyo ang mga municipalities kay naapod din nga problema po dito. So, but then those municipalities do not need 100,000 cubic meter. And small, mga tag 5,000, 1,000 cubic meters. So, ma-service na sila along the pipeline. Okay, sir, Engineer, any parting statements sa ato ang mga listeners regarding sa ato ang water and reliability engineer? Sa atong mga listeners, ang among paningkamot gyud nga makaserbisyo aning tubiga, actually kung tagaan na to gamay nga background, since 1980 gikan ako sa University of San Carlos, gihuna-huna na nga mag-put up og dam diha sa Lusaran. However, wa gyud madayon nga government project. It was only in 2021 nga nagpabid ang Water District, of which ready ang akong company. We have a study and we succeeded. Kaning Lusaran nato nga planta, this is 100% privately owned. This is not government owned. So amo kini nangutang kami sa land bank, so we are able to serve the among kontrata. So wala mo'y angay kabalakan sa supply kay gani ang atong mga mountain barangays nga for more than 30 years wa ginay tubig karon na sila tubig.
Ang ako lang ipasabot sa atong mga constituents diha nga ang tubig, ang responsibilidad ni GA Hydro, bulk water ra. Mag-stop out ra kami, mag-provide kami availability, pero ang mag-lay sa pipe padung sa mga kabalayan, iya sa water district. So ang tubig na to available tanan, except lang nga wa pa na human ni water district ang iyang mga pipe laying padulong sa mga balay. Kay ang among responsibilidad dili sa padulong sa balay sa NCWD ra. Super Edgar, inadungog si Engineer Geoffrey Hapitan, ang Chairman and CEO sa JE Hydro and Bioenergy Corporation. Gikan diri sa gawas kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Fast as 5 minutes. Super Dismay Padilla sa DWS. Ay akong balita karong adlaw kininitabo diri sa landslide sa landfill sa Barangay Binaliw. Ito mo gahapon doon ay update at paminaw Super Dismay Padilla Dismay. Go ahead. Super Ed, hanto drone no nagpadayon ang search and rescue operation sa missing pa nga natabunan sa mga basura diha nga dahili ang kanong mga basura nga nasa Binaliw landfill sa Cebu City. Ang mga pamilya, kabanay, asawa, anak, inahan, amahan, aning mga namising na dito Super Ed gani ang uban ma-feel gyud ang ilang emosyon na ilang kasagmuyo gumikan kay matod pa nila langay ang gihimong rescue operation gani matod pa nila nga hatagan lang unta sila og consent kay sila na ang mangita silang mga anak kay nakahibaw sila kung asa kuno dapita kini posible natabunan na Super Ed dihang didahili ang mga basura gani dunay ni naog dito sa ubos bisan ni kordon ng area dunay ni naog dito sa ubos sa istorya sa mga pulis o otoridad nga naa didto kay labing hangyo na motabang sila sa pagpangita sa ilahang mga kabanay kay wa sila may mutang samtang nagtan-aw nga matud pa nila wa paghihapoy gibuhat aron nga ma-rescue ang ilahang mga pamilya nga namising kay matud pa nila kung dalion lang ang pag-rescue sukad kagabi hantod kaganina nga sayo sa buntag Super Ed buhi pa posible ang uban apan wa ni sila mawagtangi og paglaog Super Ed nga buhi pa nga makita ilahang mga kabanay nga natabunan gani dunay usa ka babae dito nga sakit kayo sa dugan paminawon ang pagtawag niya sa iyang anak nga si John Paul Super Ed nga sa panginaot nga nakapagaw-pagaw na ni sa pagsangpit yang anak kay nanginaot ni nga mutubag matutulan ug asa ni dapita ang tingo masubay ug ma-rescue Super Ed nga Dismay? mga backhoe. Yes, Super Ed. Si may pwede tingali hatagan minimo karon og ganang proper context no idukaha ang atong mating paminaw kay di man gayta suhiton sa ning nitabo diha no. Number 1, kining mao nga lugar na ni sa Barangay Binaliw. Na-under siya sa Barangay Binaliw pero ang property private siya Super Ed. Correct. Ang private kakuan nga opisina kining Prime Water Solutions. Mao na siya opisina. Mao ni nagpadagan. Super Ed. Mao ni nagpadagan anang maong kuan facility. Kada sila nga. Yes, diha po tiglabayan ang ato ang syudad sa mga basura nga makolekta nila Super Ed. Kining mga taong gipangita karon. Kining gipangita nga mga tao karon mga empleyado ni siya aning maong opisina or mga nalimuyo ani sa maong lugar. Mga trabahante po dan ng opisina ha. Bana-bana Super Ed, nasa mga 100 plus ang mga trabahante. So, morning sa pagkakaroon, initial nga lista nga atong nakuha gikan sa disaster, 38 pa ang missing, nga 67 ang buhi, o niya, usa ang kumpirmadong patay. Unsa ning lugar? Basta karon og unya amang Yes, Dismay, imo mang nakita ni karong buntag no. Unsa may physical structure gid ani niya? Unsa kadako niya, unsa man siya porma? Unsa iyang porma kanang naa siya sa bakilid? Ngano na itabo man ning dunay landslide unya siya may natabunan? Dili man siya bakilid noon pero kuan sa gabundo ang basura dito Super Ed. So ang basura maoy ni dahili. Basura. Buntod siya, pero ang buntod niya, kami bang nag-file ang mga basura ba? Nangutanang gata dito, unsa kay possibly reason, nga nung idahili ni siya, hindi lang sa magitan-aw nila, kanang bang sigiguan Super Ed, kanang mga linog nga itong nasilate, kanaging tuig, hanto do, na pag-pagpagla ka mga paglihok sa yuta, maunay tibila sa mga gitan-aw nila nga sinungdan, nga nung ni dahili ning mga basura bitaw, dihang dapita sa landfill. Unsa kadako ang mabana lang? Ang gidakod sa facility. Lapad bigay siya
lapad di kay sa Super Ed kay bisan pag ganig sa entrada pa lang nato makita naman nato ang bundok nga mga pile sa basura nakita na nato sa entrada pa lang daan. So kining prime water mao ni siya dumala ang prime waste. I'm sorry. Prime waste siya. Prime Oo. waste solution mo si nagdumala sa gibutang diya nga mga basura. Siya mo nag-recycle ani. Yeah, sila mga kanang MRF bitaw Super Ed. Oo. Sila yan, nasa lang mga empleyado dito. Kaya ang ilang man kong office, doon ra pud sa dapita ang kanang magabundok nga mga basura. Super Ed mo to pag dahil sa mga basura dito ni diretso sa tunga nga bahin silang opisina. Super Ed mo to nga napoy uban nakadagan, na uban nga wala gyud kabantay na tabunan. Super Ed mo lang nga hanto doon dili ko nga nakasayon ang gihimo nga rescue operations sa ato ang otoridad gipasabot mo nila ng mga kabanay nga dili ingon ana ka sayon ang paghigayon sa search and rescue operation kay humok manggod ang yuta nga inubanan pa sa mga basura ang ilang kabalakan base niya og may mga paglihok nga mahitabo Super Ed mo dahili na sa dugbalik ang mga basura nga mo na ilang gipasabot dito mga kabanay dito kay na may uban nga isog gyud kaayo. Sige na pag-ingon sa mga rescuers nga natabang na sila nalay mangita silang pamilya kay lagi matudan na lagi lagway sa mga pamilya dito nga nganong langay kayo nganong gamitin pa nganong sige pagbalik-balik dito nga nakahulakaw pa dito nganong walay mga equipment ug unta pa mo to nga gipasabotin taon ni sila nga kung mahika na nga mga proseso nga gihimo og dili ingon na to nga sa ensayon lang nga asang dapita gusto nga pagkabon dito Super Ed. Kinsa may overall nga nag-supervise karon sa pag kubkob ani sa pag luwas pag-rescue ani pagpangita sab aning maong missing pagtud karon May. Ang syudad giabaganan siya sa ato ang AFP, DFP o dili lang sa Cebu City apan apila sa ubang syudad so na gani uban gananay taga Danau pod nga ni anhin na diri sa ato sa Cebu City tungod kay nakinahanglan gyud nakita ginato nakinahanglan gyud og tabang ang dakbayan sa Subo aron nga mapaspasan ang ilahang search and rescue operation atong mga na missing pa Super Ed kay daghan ang mga kabanay dito ang ingon nganong kanang dapat daghan ang mutabang kay para paspas ang pagkaut bitaw pagkubkob atong uban asa dapit sa busog nga tabunan ang ilahang mga miyembro sa pamilya uban ato Super Ed kagabi pa kagahapon pa nga wa gid muuli sa ilaha kay nagpaabot nga naay maayong balita nga mudangat sa ilaha sa mga buhi nga makit-an ang ilahang mga kabanay nga missing Super Ed. Unsa may description nimo May sa klase sa basura kami tabon nayuta na siya or plain pa nga mga basura? O unsay description Siya nimo? nga mga basura pero nagpile lang siya puro sa mga kasagaran plastic Super Ed. Aha. Kanang o dili mo wa mo sa kaduol dito sa area pag imong tanawon gyud mga basura gyud sa Super Ed. Nga kanang mga medyo ko ano ba lusman na bitaw og color may pagka-gray na ang color Super Ed. So kaning iyang opisina mo'y natabunan but dili gyud ang whole office sinbig doon na structure nga naapektahan ang tunga-tunga sa mas ko nakita, no? Urot-urot man to opisina. Urot-urot yun. Nahugnog yun. Nay uban nga natabunan og bin. Okay. So mo dito mga tao niya maglisod sila pagawas. Lisod gyud ani nato na istorya nato dito nga naapa to isa nga nakitaan ditong kamot pero lisod sa kuhaon kay na nag-uban og puthaw mo to nga ang uban nato na istorya nga yang asawa missing Super Ed kagapon dito siya naka-rescue siya og tulo pero wa na gipagawas na siya kay delikado pud ang sitwasyon pero nakita niya nga napagitang uban nga buhi pa dito nga ginhawa pa mao na iyang gingan nga kung gahapon dito gikubkub dayon to dito napagidaghan kasi gidaghan tagid ang naluwas Super Ed ug daghan ang na-extract since kagahapon human sa incident case. Ila bang matultulan asa dapitang mas dali nga magkubkuban or makit-an tong nabilin sa ilawom o naglibog pa sila kay wala na tambakan naman ka sa grabe nga nagbundo nga basura. Ang gihimo nila kaganina Super Ed no kada bitong gipahilo mo sa palibot kay sa kana bitong nay manangpit na babay mo tumag dito subay niya napod din sila yung mga equipment po nga gihimo po pero mo lagi makita gyud nato kita mismo naamo kita dito makita gyud nato ang kakuwang sa mga ekipo bitaw sa ato sa kada nga magamit panahon nga dunay mga ani nga incident Super Ed. Ang iyang building di ay nga nahugno
Kumpleto ni konkreto gyud si May? Or kahoy? Nalang din sa mga bin gid siya. Aha. Di ka mo sa babaw ang kanang basura. So pag dahili na paghulpa na sa mga basura, dito gidayon siya sa dito sa opisina niya. Mao to nga nakabunan na dayon tong ubang mga empleyado sa maong landfill sa PN. Doon na may mga nangatubang nga mga taga prime waste solusyon sa mga tagtungod. Kaganina natoy niadto dito gipatawag ka ng isa lang ka representante matag pamilya kay nga istorya ang kadaguan sa maong kumpanya pero nibalik ko dila sa kay gusto sa kumpanya nga dili lang sila pabalik na dito pero ato mga tao baka sabot nga dili sila ganan mahawag dito sa kay ang ilang di na sila makakadungog update since kaninang buntag mga alas 6 so ang gutay nakawa pa ta nakakita nga doon na extra ko doon na rescue panglain sikad nga niabot ta dito alas 6 pa lang sa buntag wata nakita nga doon mga ambulansya nga nagkarga na og mga na rescue dito sa Super Ed. Pero so far so far usara gyud patay pa until now nga naibawan. So far mo pa na ato ang nakuha nga impormasyon nga kumpirmado nga nakalas ani nga insidente sa Super Ed. Nya missing 38. 38 sa initial na sa ngalisahan pag 6:30 karong buntag. Doon na ba yung mga hope nga karong adlaw hangtod di pa mangitngit doon na madugang makitaan o kumakubkuban. Mo ni panghinaot gyud dito sa Super Ed mo na nga wa mo hunong ang ato ang otoridad kasi abot-abot ang mga dagko nga mga ekipo, mga heavy equipment, ang mga responders gikan sa nakaraiyang dapit na may lapo-lapo, na may mandawi, na may tanaw, uguban pa, aron nga makatabang mapaspasan ang himo nga search and rescue operation o dunay kinabuhi nga maluwas Super Ed naman nga matabunan. Salamat kayo si May. Mga natong dugang update ng may tabong landslide sa basura sa Binali Landfill sa Cebu City. Uban si Pedro Fantonio ko si Destiny Padilla sa July City Radio DYWS. Dapat. Ang super balita karon Gabriel Bunhok sa Dubles. Dugang report gikas gawas. 76 kaparisan, dungang nagpakasal ni Talisay, kini report. Per Gabriel Bunhok Supergab, pasok. Super Radio. May abot sa 76 kaparisan ang dungan nga nagpakasal sa simbahan sa Santa Teresa de Avila Parish sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Kini may nagsilbing highlight sa selebrasyon sa Charter Day sa syudad. Si Mayor Gerald Andri Samsam Gulyas nagtuo nga ang babae ug lalaki nga magpakasal sa simbahan na tagaan sila og bendisyon sa labaw nga makagagahom aron sa pagbalig-on sa ilang relasyon. Si Gulyas kauban siyang konseho misaksi sa panagiusa sa 76 kaparisan. Matod pa niya nga bisan pa man og nakanselar ang uban nga kalihukan sa Charter Day, angay lang nga ang kasalan sa Dakbayan magpadayon. Nagsimbolo kini sa katolikohanong pagtuo nga ang matag parisan makadawat sa sakramentos kaminyoon. Nalingaw si Gulyas nga naglantaw sa madasigon nga parisan nga nisulod sa Talisay City Sports Complex nga nahimong reception area nga gidisenyuhan. Sigon pa ni Gulyas nga unta ang malampuson nga mass wedding may magsilbing sugod sa presko nga bagong tuig. Asoy pas mayor nga dili lalim ang giagian sa miaging tuig pero magmubangon ta og magpadayon. Gipakaon ang managtiayon og litson sa Talisay o gihatagan og regalo nga imahe ni Senyor Santo Niño aron mo imugiya kanila sa ilang kaminyoon. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo. Ang Super Radio Soco Pro. Balita karon. Guam Logronyo sa Doon yung dalaga na dakpan sa paibas des inayawan ang airport. Super Guam Logronyo. Super Guam, go ahead. Super Radio. Super Gar, sunod aga kalapusan sa toda kapulisan diya sa inayawan na police station na Picha City, Miyerkules, iguman Picha 8, Hoybes, agad sunod nga bayba sa operasyon dito sa drug pusher nga dalaga nagpaadig daw ubay kumbaga bulto sa drogas ya sa may inaiyawan at wala sa bayba sa operasyon kini nga maog dalaga na ni sa listano sa inayawan na police station. Dapat sa informasyon nga nagapadayon kini nga maog dalaga pagpamaligag illegal drogas inagdad nga napusasan nakuani og drogas nga timbang og 10.12 gram samtang kagahapon sa gabi laig nagapusir sa biya sa barangay Inayawan usa na sabni ka lalaki di same gapon nga area laig sitio nakuan sa ni og ubay-ubay nga baga drogas atol sa bypass operation.
kini gaduha ka baga dinakpan kini dalaga ug usa ka lalaki ang gitanggong karon sa Sinayawan na Police Station. Samtang giandam pa ang kasong kalapasan sa Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kini si Guama Logroño sa GMA, DWW Super Radio, dapat to. Ang Super Radio Super. Ibuntag kayo tayo mga kapuso, murag hangtod ni Orasa di makontakta ng mga telepono sa mga opisyal sa Sudad sa Sugbo. Pagsubay nato aning naitabo ron din sa Binaliw. Hasta dris barangay Binaliw og isuwayn pagkontak kunya pagsuta nato kung sanay kuan ang ilang kuban sa ilang mga kalihukan pagsalbar sa mga na trap o nadatugan ining nakulaps nga sanitary landfill sa barangay Binaliw. So far sa pagkaron usa ang gi-report nga patay, 38 kapin o 30 kapin nga gipangita ug uban pa murag sa katapusang report ni Super Decime ingon sa murag way klaro kung kinsay overall nga nag-supervisar ni ini karong maong sitwasyon ang LGU ba, taga barangay ba, ang taga kuan ba, taga disaster reduction management ba, taga DENR ba. Now, pila sa itong mga LGU official sama pa namin sa mayor sa Konsolasyon, nag-awag siya sa DENR nga muhimo naglakang nini mga complaint, kaya doon na may dugang complaint, doon na nagunang complaint sa mga LGU diya sa Binaliw landfill nga gipasibaw di itong pila lang ka panahon, no? Gahapon gi-interview ni si Mayor Aligado sa usa sa mga periodista o mga periodista ug miingon siya nga kining insidente karon diha nag-underscore kini sa linugdangan sa delayed action sa environmental and safety concern nga gitumbok na sa mga opisyalis diha lokal kay mga hatagan ni mga katauhan diha sa mga barangay palibot diha doon na may daan nga agrabyo, doon na daan ng kanang reklamo. So maingon ang mayor nga Mayor ni Konsolasyon, dako kayong kasubanan na nahitabo aksidente sa atong sanitary landfill usa ni siya ka barangay nga dikit sa akong usa ka barangay. Ang iyang barangay sa Konsolasyon kanang Panoypoy. Kay kadaghanan dies nagtrabaho aning maong lugar taga Konsolasyon. 70 to 80% ini trabahante mga taga Konsolasyon. So mingon karon ang maong mayor nga subok ining nahitabo ni maong lugar nga sikbit kaayo sa usa sa barangay sa iyang lungsod kay kadaghan na di mayoriya sa mga nanarbaho din taga Konsolasyon na gani ang gikumpirmar sa mga otoridad karon nga nailang nga namatay lumulupyo sa Konsolasyon. So as of karong buntag wala ito ilang katapusang ihap, matod pa ni sa report ni Super Decime nga ang mga lumulupyo dito namungingi pa kayo dito di gustong mabiya pero maulagisan ang mga tinugyanan dito nahadloksan nga hugmak nagsamot kanang sitwasyon nga na tabon diha sa maong lugar sa sanitary landfill. Oras alas 11:20. Tadmay mo sa duga mga balita mga kapuso atong follow-upon karon taon-taon o sa busod ng mga oras unsay kakusgon unsa kahinay ang ilang rescue operation karon kay padayon kining ilang rescue diha sa Binaliw apan gumikan kay unstable kayo kining nagtipon og debris mo gisulti sa usas mga konsehal karon sa siyudad sa Sugbo inungdan nga hinay kay ilang rescue operation lisod nga tandugon peligroso kayo kay dunay mga asero diha kadagko kayo unya ang garbage nga ni apil pagdahili lugak ug huyang nga dunay consistent risk nga mo sibog o mo lihok kanang yuta diha. There's also a serious concern sa toxic air kay basura man katong gisgutan diha. So pabuta hinaon-taon nato nga mapalgan tong missing nga 38 karong adlaw dunay maugkat nga mga biktima ining nahunlak nga struktura diya sa Binaliw. Wala oras, salamat yung pagkikuban.
Edgar Gutierrez may buntag. DYSS Supernatural DYSS